Isang mapagpalang araw po muli sa ating mga katiis mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan sa Zamboanga. Muchas gracias, amigo. At dyan din sa labas ng bansa, sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako magdikod, mag-analisa po sa pinadala po nating isang katiits na isang stone marker po na mula dyan sa Mindanao mga katiits. Dyan po sa Zamboanga City. So ito po mga katiits ay isang napagandang marker at ito ay nagpatulong sa pagdikod, sa pag-analisa kung saan po ano po yung mga meaning, ano po yung ibig sabihin po sa mga markers nito na nakaguhit, naka-engrave po sa bato mga katiits. So itong bato mga katiits ay medyo may kalakihan po ito sa tingin ko. At ito po ay mayroong nakasign po na letter L, meron naka-engrave na letter L o pwedeng isang boxes, naka-rectangle boxes mga katiits. So ito po, bago po akong magpatuloy sa pagdikod po, ako po muna nagpapasalamat po sa ating mga katiits po na walang sawang pagsubaybay, sa mga bago kong subscribers, sa mga bago kong followers, at sa mga nagtitiwala po sa aking YouTube channel at nagsuporta na rin po at walang sawang pagsuporta po sa aking YouTube channel mga katiits. More on, ang aking tema pa ng YouTube channel ay to decode at mag-analisa po ng mga treasure, symbol, signs, and markers mga katiits. Okay po mga katiits, yung mga marami akong kikita po sa kanya comment section po na ito po ay nagtatanong kung saan po pwedeng ipadala po ang kanilang mga picture po regarding po sa treasure, signs, markers and symbol upang ipadikod at matulungan po yung sa pag-aanalisa ng mga treasure, marker, signs, and symbol po na nasa mga malalaking bato. Minsan po ay nasa mga old tree, old century tree na nakaguhit po doon mga katiits. So po, ito po mga katiits ay yun mga gusto pong magpadala, magpadikod po. At pwede nyo po ibadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. Yung aking profile po doon ay naka-shade po ako doon, naka-sunglass po ako doon. So marami kasing Alejandro Sanchez po doon na aking kapangalan. Dami kasi. Mayroon po akong medyo na iba na ang aking profile doon ay naka-shade. Naka-sunglass po ako doon. So, yun ang pipiliin nyo, Alejandro Sanchez po. Pwede nyo pong ipadala doon o isend ang mga treasure, marker, signs, symbols para po ating maidikod at ating mahimay-himay po kung saan po yung ano po yung mga meaning po ng mga sign, markers, and symbol niya mga tis. At maraming salamat po sa inyong pagtitiwala po sa aking pagdidikod at sa pag-analisa ng mga treasure, marker, signs, and symbol mga katiits. So ito po mga katiits sa atin ang umpisahan sa pagdikod. So ito pong isang marker na ito'y naka-engrave po ng letter L mga katiits. Pwede rin po ito'y naging isang rectangle, parang isang boxes po ang kahulugan po nitong parang naka-box po ang kanyang pagka-engrave. So, pwede po ay isang item po ito o isang box po na item nito na pwedeng pinaglalagyan po nitong treasure sign nito mga katiits. So, napakaganda pong isang markers po ito at ito'y sa tingin po mga katiits ay ito'y banda sa mga medyo high-rise mountain to. At ito medyo may kalakihan na markers sign to mga katiits kasi nga ito'y mismo in-engrave at man-made, mukhang sinadya talaga sa pagguhit po sa marka po ng letter L or
rectangle na boxes po ang hugis nitong pagka-engrave po nito mga katiits sa isang bato na medyo may kalakihan mga katiits. So ito po ay isang napaka-legit na marker stone mga katiits dyan sa mga Yamashita Treasure na pwede pong yan ay isang marka mga katiits. So ito po mga katiits, mayroon din ako napansin mga katiits na letter Y mga katiits. So posible po ito po ay nagtutukoy po kasi ang Y na malapit sa ilog or near in river mga katiits. So ito po, pwede pong itong marker sign nito mga katiits, itong bato na kinalagyan po na naka-engrave po ng boxes or naka letter sign po mga letter L sign ay pwede po ay baka sa tabi po ito ng ilog kasi nga mayroon po itong letter Y na nagtutukoy na malapit sa ilog po. So pwede po ito ay malapit sa ilog yung located po yung item, yung kinaroroonan po ng item ng marker sign ito mga katiits. So i-check nyo po yung apat na kanto to mga katiits. Yung apat na di ganong kalayuan, siguro po mga 1 hanggang 4 meters po ang layo. Distance mula dito sa kinalalagyan po ng marka ng sign po mga katiits. Pwede nyo i-check po sa bandang west, east, north, and south mga katiits. So, tingnan nyo po yung paikot, yung ligid mismo mga katiits ng itong pinaka big marker sign to mga katiits ay baka mayroon po itong coordinated o counter sign mga katiits na pwedeng may mga bato na medyo di gaano kalakihan dyan sa malapit sa kanya na nagdidistansya po ng 1 hanggang 4 meters distance mula dyan sa pinaka-markers ng mga katiits. At tingnan nyo po mga katiits pwede rin po baka may mga punong old century tree dyan na may mga ganyan may guhit na letter L mga katiits. Okay, huwag niyong kalimutan mga katiits na itong pinaka markers ng mga katiits, pwede niyo pong i-check po niyan. Pwede niyo pong pukpukin yan ng maso or o ano ba yung mabigat na pwedeng tumunog po yung bato. Tulad niyang maso, pwede niyo pong gamit or martelyo. Check niyo po yan yung mismong kabuuhan po ng marker stone ay kasi nga may mga item po na rock enclosure po mga katiits. So mismo sa bato po nila nilagay at pwede nilang tapalan po, pwede nilang butasan yan at gamitan po nila ng man-made cement po at kukulayan lang po yan na hindi po mahalata at magsing kulay po ng natural stone mga katiits. So huwag niyong kaligtaan po, i-detect po yung pinaka marker stone to mga katiits ng metal detector or gold locator mga katiits. So pwede nyo nga pukpukin yan. Alam nyo po pag solid, iba ang tunog ng solid po at iba yung tunog ng ampaw mga katiits. So pag napansin nyo pong parang ampaw, bakit iba ang tunog dito sa kabila? Dito sa kabilang side, medyo walang laman. Parang hago ka o parang maluwag po yung loob. Posible po, rock enclosure item po yan. Posibleng mayroong laman po yung ilalim yan mga katiits. So tingnan nyo po lahat ng pwedeng anggulo na pwede pong paglagyan po ng items. Tandaan nyo po, ang mga Japanese po ay pag naglagay po yan ng markers, pwedeng pabaliktad, pwedeng reverse. Yung minsan yung nakaturo po na pointers po ay sa east, yung pala yung item po ay nakalagay sa west. Minsan po ay yung item ay yung arrowhead po ay nakaturo sa north, yung pala po ay kabaliktaran na sa south pala mga katiits. So yun po, marami pong nagkaroon po ng ganyang retrieve na item, mga giveaways po, yung mga small jar, mga small boxes po na reverse po yung pagkalagay po ng mga marker sign po, symbols mga katiits. So ito po, yung apat na sulok, makitandaan nyo po, east, west, north, and south. Baka po mayroon yung coordinated marker, counter sign,
markers to na medyo may kaliitan ng mga bato dyan na in between. Sa distansya po ng 1 meter to hanggang 4 meters po ang layo mga ka-TH. So, i-check nyo po yan. At ito po ay nagtutukoy po kasi ito na malapit po sa ilog. So, posible po yung item po ay beside river or ilog mga ka-TH. So, ganun po. At ang pagdidikod talaga ka-TH, ito yung nagbabase lang po tayo sa mga treasure sign, markers and symbol, at mga arrowhead, ang pinpoint na arrow kung saan po ay ito yung nakaturo at yung po ating susundan at hindi talaga 100% po na tukoy po natin yung item mga ka-TH. Not unless mayroon po tayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator mga ka-TH. So ito po, huwag niyong kaligtaan po na yung mismong pinaka-marker stone po ay pwede niyo pukpukin ng maso. I-check ko ng maigi mga ka-TH. Ito po mga ka-TH, meron ko napansin ay isang plug po mga ka-TH. So, isang sign ng plug at ito po ay pabaliktad mga ka-TH. At yung kanyang pinaka plug ay nakaturo po sa in-between west and south mga ka-TH. So, tingnan niyo po mga ka-TH kasi nga ay isang boxes din po yan ang ibig sabihin. Pwede pong isang item po naka-box po yung item. At yan po mga ka-TH, ito yung sinasabi ko mga ka-TH na yung pinaka-plug pole niya, yung pinaka-kinabitan po ng plug ay ito yung nakaturo po sa eksakto po sa norte mga ka-TH. So, i-check nyo po yung norte, north area, yung north portion na baka po mayroon po yung pinipinpoint na coordinated markers or countersign markers na pwede po mag-pinpoint po at pwedeng magtuturo po ito ng kinaroonan ng item po mga ka-TH. So, isa pong plug po yan. Madalas po yan ay nakikita po sa mga markers po. So, pag mga ganyang klaseng sign po ay isang plug po ng hapon yan. At saan po yung yung pinaka box na niya ay yung plug at yung pinaka plug po niya ay yung nagtutukoy po saan yung nakaturo banda mga ka-TH. So yun nga ay ating tinitingnan na lahat po ng anggulo, north, east, south and west mga ka-TH. So ito mga ka-TH, isa pong napakagandang markers po ito at mukhang isa pong Japanese po ang gumawa nito at ito yung mga naka-engrave po, naka-ukit ng mga markers. Nakita po natin dyan isang rectangle, mayroong square, pwedeng mahabang boxes niyan, pwedeng square boxes niyan na ito po ay matatagpuan nyo po sa itong legit na marker stone to mga ka-TH. Okay po mga ka-TH, maraming salamat po. Sana po nasundan po ng ating ka-TH sa nagpapadala nito sa akin mga ka-TH. Thank you so much mga ka-TH at maraming salamat po sa pagtitiwala na sa aking pagdidecode, sa pag-analisa ng mga treasure, sign, symbols, and markers mga ka-TH. Okay? Mga ka-TH, yung mga bago pa lang sa aking mga YouTube channel, please don't forget to subscribe. And also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga YouTube pang mga video pang ipapalabas mga ka-TH. Muli, ako ay nagpapasalamat ng maraming salamat po sa inyo sa walang sawang sa pagsubaybay at sa pagtangkilik po ng aking mga video pang ipapalabas. So, thank you so much for watching. God bless us always.